Nagsalita na ang mga naunang nagsampa ng impeachment complaint laban dito kay Tambalustay. Mga kapatid, planong pambabraso sa mga kongresista at pagpapakita ng puwersa ng isang religious group, mga kababayan ko, tinambangan ng mga young guns natin sa Kongreso. Abay, matindi po itong balita na to, mga kababayan ko, panoorin natin. Huwag daw magpadala sa political threat at pressure ang mga mambabatas kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Uy, political threat, mga kababayan ko, ha? Tuloy. Kung hindi pa raw kasi gagawin ngayon, baka biglang magbago ang ihip ng hangin. Yun ang kinatatakutan natin. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bago nyo pakinggan niya, mga kababayan ko, we have 10 days to go bago mag-session break ang Congress. Tingin ninyo, magkakaroon kaya yan ng special hearing? Nakakatakot yan, mga kababayan. Baka magkaroon yan. Tuloy. Matanggal na sana ang mga kurakot na leader ng bansa. Yan ang panalangin ng grupong nagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice. Anyway, mga kababayan ko, isa po sa mga nagsusulong ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, mga kababayan ko, andyan po ang Magdalo. Magdalo party list, mga kababayan ko. Andyan po ang Magdalo party list, mga kababayan ko. Yung nakikita nyo po sa video na white ang buhok, yan po si Sir Eugene, isa sa mga nominado ng Magdalo party list. At yung nasa gitna po ay apo ni former late Senator Ninoy Aquino. Ayan anak ni Volsi, if I'm not mistaken, mga kababayan ko. Tuloy. President Sara Duterte, nagmisa sila kanina sa EDSA Shrine. Huwag po sana manaig ang takot sa mga political pressures at political threat. Ang tinutukoy ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na political threat ay ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo noong Lunes. Ayan threat cab, sabi ko nga sa inyo in-explain ko to at least hindi lang ako nakakakita, mga kababayan ko, na this is a threat, mga kababayan ko. Threat sa mga kongresista na pagpapakita ng show of force, mga kababayan ko. Well, as per Speaker Martin Romualdez said, mga kababayan ko, mas lalo nyo kaming pinatibay sa ginagawa ninyo. Ganon ang sinagot ni House Speaker Martin. Tuloy. Suportado ng INC si Pangulong Bongbong Marcos na tutol na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Isang buwan nang nakatenga sa Kamara. Niwala ka dyan kay PBBM. Sa mga di nakakagets, mga kababayan ko, sa mga di nakakagets, maniniwala ba kayo si Pangulo ayaw ipa-impeach si Sara? Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Mga kababayan ko. Naniniwala kayo? Natanong lang. Please comment down below, mga kababayan ko. Kung naniniwala ba kayo na si Pangulong Bongbong Marcos ayaw ipa-impeach si Sara? Yes or no lang. Yes kung naniniwala kayo. No kung hindi, mga kababayan ko. Please comment down below, mga kababayan ko. Tanong lang. Ako nagtatanong lang. Wala akong masamang ibig sabihin. Baka mamaya umatungal yung mga ano. Diba? Tuloy. Ang tatlong impeachment complaint kay VP Sara, pero wala pang aksyon ang Kamara. Sa bawat araw na dinedelay natin itong impeachment complaint, lalong na-embolden si Sara Duterte na mag-violate ng ating mga batas at gusto pang maging Pangulo ng ating bansa. Diba? Alam mo sa totoo lang, sabi ni Congressman Percy Sendanya, mga kababayan ko, no? Na habang kasi pag ito si Sara, sa totoo lang, pag hindi na-impeach to, tingnan nyo mabuti. Kung bakit nakakatakot itong tao na to. Number one reason na meron ako, on my own, mga kababayan ko, on my own. Para po sa ikakalam ng lahat, on my own lang to. One of my reason kung bakit gusto ko i-impeach si Sara, because Sara Duterte is not a pro-Filipino. Mga kababayan ko,
Kahit sabihin niya to, kahit nagkaharap kami, nagkasama kami niya ni Inday noon, mga kababayan ko, Sara Duterte is not pro-Filipino. Hindi siya pure Filipino. Mga kababayan ko. Hindi siya para sa Pilipinas. Remember, Sara Duterte, may lahing German yan. Lahing German. May lahing German yan. Besides na may lahing German yan, kaya may malapit siya sa China. There is a history na ang Germany tsaka ang China nag-connive yung mga yan para sakupin ang buong mundo. Hindi nyo naaalam. Nazi kung tawagin. Mga kapatid. Kaya yan, mga kababayan ko, si Sara, hindi yan pro-Philippines. Sara Duterte is not a pro-Filipino. She is pro-China. Mga kababayan ko, let me give you an example. Why China na talagang tinetreat tayo? Right now, the news is asan ang China ngayon? Asan ang barko ng China? Nasa Zambales. 10 nautical miles away sa bansa natin. Mga kababayan ko, kinakamkam na ng China. The reason kung bakit, mga kababayan ko, ganun sila ka-aggressive, mga kababayan ko, kasi nakapagtanim sila ng punla dito sa atin. At yung mga taksil na Pilipino, mga kababayan ko, during the Duterte administration, ang nakikinabang ngayon. Literally, mga kababayan ko, yung mga taksil na Pilipino, I call them taksil. Mga kababayan ko. Diba? Tinatawag ko mga taksil na Pilipino yan dahil pinagkalulo nila ang bansa natin sa China. Can you imagine? Lumalaban tayo sa China ngayon because of agawan ng ating karagatan. Ninanakawan tayo ng yamang dagat, kinukuha yung ating soberanya. Anong ginagawa ni Inday Sara? Wala lang. No comment. Imbis na sawayin ng China, mga kababayan ko, mas nauna pang batiin ang birthday ng presidente ng China. Diba? Oh, totoo ko, mga kababayan ko. Tapos, mga kababayan ko, yan pa yung gusto nyo maging presidente. Baka mamaya, mga kababayan ko, magulat na lang tayo. Hindi na bandera ng Pilipinas ang iwinawagayway natin. Baka hindi na lupang hinirang ang kinakanta natin. Baka hindi na Pilipino ang ating national language. Baka susunod niyan, mga kababayan ko, wala nang Pilipinas. Maging province of China na tayo. Hindi malayong mangyari yan. Kung sila ang mamumuno dito. Mga kababayan. Di malabong mga kababayan ko na di malabong maging sakupin tayo ng China. Kawawa Pilipino. Mababaliwala ang pinaglaban ni Juan Luna, ni Andres Bonifacio, ni Jose Rizal at ni Emilio Aguinaldo at ng mga bayaning namatay para sa soberanya ng Pilipinas. Tandaan ninyo, the reason kung bakit hindi pinababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang West Philippine Sea na makuha ng China, it's because pinahahalagahan ng presidente natin na si BBM, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ang naging kabayanihan ng mga Pilipinong nagpakamatay para sa bansang Pilipinas. Ngayon, sino ang pinakamas matimbang sa inyo? Yung lumalaban for the Filipino people o yung nagiging tuta ng China para maging sunod-sunuran? Diba? Yan ang hindi alam ng mga DDS because they have a crab mentality. If I told them na meron kayong crab mentality, meron kayong ganyan, hindi nila matatanggap yun. Kasi hindi nga nila naiisip yung ginagawa ng sinusuportahan nila. Ask them, bakit nyo mahal si Sara? Sagutin ka ng mga yan. Kasi tata niya si Duterte.
Tanungin mo maloyalista, why do you love President Bongbong Marcos? Sasagutin ka ng mga Marcos loyalist. Alam mo kung ano? Kahit ordinaryong Pilipino, sasagutin ka ngayon, mga kababayan ko, kung anong ginagawa niya sa bansa natin na pagpapaunlad, mga kababayan. Diba? Mga kababayan ko, itanungin mo, anong nagawa ni Duterte? Pogo. Unang sagot ng tao, pogo. Mga kababayan ko, formally. Diba? Tumatak sa utak ng tao. Tanungin mo anong nagawa ni BBM. Tingnan mo sa internet, sa Facebook, makikita mo doon, gaganunin ka pa sa RTBM. Yung kilala nila si RTBM eh. Kasi doon nakikita ng mga tao eh. Pero mga kababayan ko, pag tinanong mo anong pinagkaiba nila, malaki, mga kababayan ko. There is a biggest difference. No? Well, sinabi ko lang yan, mga kababayan ko. Sinabi ko lang yan, mga kapatid, para magkaroon kayo ng ideya. Bakit ko gustong-gustong ipa-impeach si Sara? Second, mga kababayan ko, kung mauupong presidente yan, sa tingin nyo, mga kababayan ko, hindi ba parehas ng mag-amang gagawin yan? Baka magugulat kayo. Mas matindi ang ginawa ni Inday noon sa Davao nung siya naging mayor dyan sa Davao Death Squad. Kung si Duterte pinaggugurgur yung mga maliliit na small time, baka ito mga kababayan ko, continuous ng legacy. Continuous ng mga gagawin sa bansa natin. Di ba mga kababayan ko? Third, kung sa pera ng taong bayan sa 612.5 million pesos na confidential fund, hindi ka na mapagkatiwalaan, what if kung magkaroon ka pa ng access sa buong kaban at ginto ng bayan? Kung dyan pa lang, nagnanakaw ka na gamit ang Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos, what if? Kung, mga kababayan ko, makinig kayo, kung, and I quote, kung maupo pang presidente ito, kawawa na naman ang taong bayan. And fourth, kung bakit ayaw ko sa kanya, mga kababayan ko, she is against, mga kababayan ko, sa pagpapalit ng ating constitution. Sara Duterte is against sa ating against siya sa charter change. Mga kababayan ko, hindi maintindihan to ng mga tao eh. Buti pa kayo, naintindihan niyo ibig sabihin ng charter change. Bakit ko sinusulong to? Bakit ko sinusuportahan ng pagpapalit ng ating konstitusyon? Because 1986 Constitution is not fit. Hindi na po komportable ang Pilipinas. Hindi na po mga kababayan ko, sapat ang mga pumapaloob sa 1987 Constitution. Kailangan na pong palitan ang Cory Constitution ng Marcos Constitution ngayon. Bakit? Kasi po, hindi tayo makakapagpapasok o hindi gaganda ang bansa natin. Hindi luluwag ang ating ekonomiya kung lagi tayong hinaharangan ng mga batas na nagpapahirap sa mga mahihirap at nagpapayaman sa mga mayayaman. Panahon na po mga kababayan ko para ibalik, mga kababayan ko, ang ating naunang konstitusyon noong 1986, mga kababayan ko, na nirevise at pinagpatuloy ng 1976 ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kita nyo naman ang resulta, umunlad ang bansa natin. 20 years, mga kababayan ko, nakita nyo ang pagbuhos ng ganda at sigla ng bansa. Pero, mga kababayan ko, hindi naman nakita ng mga bago ngayon yun, kaya nag-aatungal sila at takot silang bumalik doon. If ako, mga kababayan ko, tatanungin ninyo, panahon na para rebisahin yan. Panahon na para baguhin ang ating saligang batas. Ang ating konstitusyon, mga kababayan ko. Panahon na para magkaroon tayo ng parliament system sa bansa natin, kung saan makakahinga at makakabangon tayo. Tingnan nyo ang karatig nating bansang Hong Kong. Tingnan nyo ang karatig bansa natin na Malaysia. Tingnan nyo ang Brunei. Tingnan nyo ang iba't ibang bansa na umuunlad.
Bakit sila umuunlad ng ganyan, mga kababayan ko? Because they have one of the best government system. Natitira pa rin sa Pilipinas, mga kababayan ko, is old traditional na method, mga kababayan ko, na may presidente pa rin at wala tayong prime minister. Sana ibalik yung ganong sistema nang sa ganon ay guminhawa ang ating bansa, mga kababayan. Tuloy. Duterte na mag-violate ng ating mga batas at gusto pang maging Pangulo ng ating bansa. Sa ngayon, nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang mga impeachment complaint. Hinihintay pa raw kasi kung may maghahain pa ng ika-4 na reklamo. Marami pa yan. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, may basihan ng pag-impeach kay VP Sara, lalo sa mga nadiskubre nila sa investigasyon ng Good Government Committee. Talaga naman may grounds eh. Ang inaantay ko lang talaga dito, mga kababayan ko, paano i-execute eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Paano na lang i-execute to? Kasi yun na lang ang kailangan natin, execution eh. Para ma-impeach si Sara. Kabilang dyan ang paggamit ng kahina-hinalang pangalan sa resibo ng confidential funds gaya ng pangalang Mary Grace Piatos. Sa kabila niyan, gahol na raw sa oras ang Kamara para sa isang impeachment. Halos 10 session days na lang at magbe-break na ulit ang Kongreso kasabay ng pagsisimula ng kampanya. Kung gusto namang ma-shortcut ang impeachment, kailangan ng 103 na pirma ng mga kongresista para mayakyat agad sa Senado. Sana pagpapirmahin na natin sila. Pero sa ngayon, tila malabo raw yan. Mungkahing Abante, hayaan na sa susunod na Kongreso ang pag-usad ng impeachment laban sa bise. Well, sigurado naman ako na makakabalik naman yung mga kongresista natin. May proper vote talaga. But we have to be in a hurry. Okay? We can investigate more, we could be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Habang si Teachers Party List Representative Franz Castro, ginit na ngayon ang tamang panahon para patalsikin sa pwesto si VP Sara. This is the perfect timing. Ito lang eh, ito. Alam ko yung naisip nila eh. Oo, alam ko. Alam ko yung naisip nila. Kung paano patatalsikin to. Alam niyo kung ano, mga kababayan ko? Medyo kinakabahan ako dito. Yung gusto ni Franz Castro, kuha ko sa ano. Alam niyo kung ano? People power. 10 days, mga kababayan. 10 days makinig kayo. 10 days na lang ang Congress. Baka magulat kayo, mga kababayan ko. Mag-people power ang mga tao para pababain to si Sara. Matindi to. Kung hindi makakuha-kuha, mga kababayan ko, hindi makakuha to si Sara sa impeachment. Sabi ko sa inyo, baka magulat na lang kayo. Magkatotoo yung sinabi ko, mga kababayan. Magkatotoo yung sinabi ko. Magkaroon ng people power para pababain yung vice-presidente ng Pilipinas. Totoo yung sinasabi ko. Kasi, according dun sa mga nalitanya ng mga tao, kinakabahan ako eh. Baka mamaya sa 18, people power na. Baka mamaya, mabigla na lang kayo. Nagtatawag na kami. Kasi kung hindi magagawa ng paraan, mahahabol, people power ang sagot. Dadamputin si Sara sa opisina niya. Kakalad ka rin palabas ng Office of the Vice President. Yan ang pinakamatindi doon. At wag sanang mangyari, mga kababayan ko, dahil nakakahiya pa rin sa bansa natin. Mga kababayan, di ba? Sa palagay nyo, ano ang nasa isip ninyo? Please comment down below.
At huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe. Okay?